Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Aming Ama na mga pangarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami makapakinig na yung mga salita. Patuloy mo kaming samahan, higit sa lahat, Panginoon, magsalita ka in the most supernatural way. Huwag lang kami ma-inform. Lord, bigyan mo kami ng pagkakataong matransform, maging kapakinabang ito, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung meron po kayong dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Jonah. Old Testament po tayo ngayon. Jonah, or sa Tagalog po, Jonas. Jonah, chapter 1, verse 2 hanggang sa mga susunod na verse. Jonah chapter 1, verse 2. Sabi po dito, "Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are." Verse 3. "But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. Same verse, he bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Verse 4, but the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart." Ito po yung story ng isang propeta na ang pangalan ay Jonah. Sabi nga po natin, Jonah. Si Jonas, si Prophet Jonas. Kung meron pong runaway bride, yung ikakasal na, tapos tinakbuhan niya yung kanyang partner, si Jonah naman, tinatawag na runaway prophet. Because ang Jonah is nagsimula po, the book of Jonah, 4 chapters lang yan, pero grabe po yung nangyari dyan sapagkat nag-start siya with a command, with an instruction. At ang instruction ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Sabi niya po natin, Nineveh. Now, Nineveh is the capital of Assyria. Assyria is a mortal enemy of the Israelites. Kalaban niya ng bayan ng Diyos. Now, ang method ng Panginoon before, walang church service, walang Sunday service. Para makarating sa iyo yung instruction ng Panginoon, God would send prophet. And in this case, ang sinend ng Panginoon, si Prophet Jonah. Now, ang utos ng Panginoon kay Prophet Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Kasi nabalitaan ko na, sobrang sama nila eh. Napaka-wicked ng mga tao doon. Grabe yung kasamaan nila. And tell them, meron silang judgment. Merong kaparusahan yung kanilang mga ginagawa. Na-receive ni Jonah yung instruction, and most of the time, kapag meron kang narinig sa Panginoon, ang dapat natin gawin ay sumunod, tama ba? Pero si Jonah, kakaiba. Nung binigyan siya ng instruction ng Diyos, ang ginawa ni Jonah, tumakas siya. Sabi nga po natin, tumakas. And if you need a title para po sa message ngayon, pinamagatan ko po siyang, Run if you want to. Run if you want to. Sabi nga po natin, run. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, mahilig po ba siyang tumakbo? No? Alam niyo po, maraming reason bakit tumatakbo yung isang tao. They have an app, they call it Strava. Okay, nami-measure ng Strava yung iyong facing, gaano kalayo yung iyong nalakad, yung iyong na-jogging, yung iyong natakbo. Yung iba, tumatakbo kasi gustong i-my-day yung kanilang pagtakbo. Yung iba naman, tumatakbo kasi gusto talaga, seryoso talaga sa kanilang health, sa kanilang kalusugan. Yung iba naman, yung pagtakbo, pastime nila. And para sa ilan, yung pagtakbo ay pag-iwas. Marahil iba sa atin, tumakbo sa magulang. Or maybe yung iba sa atin tumakbo sa responsibilidad. Or maybe yung iba sa atin tumakbo sa pinagkakautangan. Tingnan mo ay katabi mo. O ikaw yung tinakbuhan. Ibig sabihin, yung pagtakbo, yung iba naman tumatakbo para maging mayor, tumatakbo sa politika. But si Jonah, kakaiba yung way ng kanyang pagtakbo. Yung pagtakbo niya ay hindi lang para makinabang yung kanyang kalusugan, yung kanyang pagtakbo ay pagtakas. At yan yung backbone ng mensahe ngayong umaga. Because marami sa atin, like Prophet Jonah,
kilala natin ang Diyos at alam natin na kailangan nating unahin ng Diyos at merong pinapagawa ang Diyos sa atin, pero sa lahat ng pagkakataon, tumatakbo tayo sa ating Panginoon. Kaya ang title ng message, Run If You Want To. Point number 1 na pag-aaralan po natin, mga kapatid, I want to establish that you can run from God's will. You can run from God's will. Pwede mong takbuhan ang kalooban ng Diyos. Let me prove that to you. Basahin ulit natin yung verse 2. Sabi ng Panginoon, get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Ang Panginoon, nakita niya, sobrang sama ng Nineveh. And si Lord, He is a loving God and a just God. Patas ang ating Panginoon. Kaya magsisend siya ng prophet to give warning para kung magsisi, daligdan yung kanilang mga kasalanan, maliligtas sila. Now, ang nakareceive ng instruction, si Jonah. Next slide na. Anong ginawa ni Jonah? But Jonah, tignan mo yung katabi mo. Parang ikaw si Jonah. No? Na Jonah, di ba? But Jonah got up and went in the opposite direction. Sabi nga po natin opposite. Alam niyo ba, ano ko po ito, in hermeneutics, at according sa map, from Joppa, kung nasaan si Jonah, pinapapunta siya ng Lord sa Nineveh. The distance is around 800 to 900 kilometers. Ganon siya kalayo. Pero yung pinuntahan niya na opposite direction, yung Tarshish, is about 4,000 to 5,000 kilometer. Parang ganito. Inutusan ka ang paalam mo lang sa mama mo, magsi 7-Eleven ka. Hindi ang expectation nun, 7-Eleven, kung dito yung location mo, terminal lang. Yung pala, 7-Eleven ng La Union. Ibig sabihin, pumunta siya sa opposite direction. Sobrang layo. Malapit siya pinapapunta sa Nineveh, which is east of Israel, pero pumunta siya dun sa very far land. Tarshish. Sabi nga po natin, Tarsis. Yan. Pumunta siya dun, napakalayo. Because ang perspective ni Jonah, kapag mas malayo ako kay Lord, hindi niya ako pwedeng utusan. Kapag mas malayo ako sa presence niya, hindi niya pwedeng galawin yung aking decision. Kapag mas malayo ako sa church, wala akong responsibility. And ganyan din tayo. May mga pagkakataon sa ating buhay na tumakbo tayo dun sa ipinagagawa ng Diyos. Nandiyan pa ba tayo mga kapatid? Pakiramdam ko, yung katabi mo sa kanan, yung topic ng preaching ngayon, papunta na sa Kanya. You can run from God's will. Pwede naman talaga na tumakbo ka sa kalooban ng Panginoon. Kasi hindi naman lahat ng gusto ng Diyos, gusto mo. At hindi lahat ng gusto mo, gusto ng Diyos. You can run from God's will. Sabi nga po natin, God's will. Kasi may gusto ang Diyos na hindi mo gusto at may gusto ka na hindi gusto ng Diyos. Ibig sabihin, kapag yung gusto mo hindi sang-ayon sa gusto ng Diyos, tumatakbo ka. And the good thing is, you can run from it. Sabi ng Panginoon, magpatawad ka. But you have a choice na hindi magpatawad. Sabi ng Lord, commit your life to me. Every Sunday, mag-attend ka ng Sunday worship experience. But if you have a choice na umattend or hindi. Sabi ng Panginoon, mag-join ka na sa Growth Track, Kickstart Series 1. But you have a choice na hindi umattend. Why? Because you can run from God's will. Sabi pa dyan, He went down to the port of Joppa. Sabi nga po natin, down. Now, sa New King James and King James translation, ilang beses minention yung word na down. Sabi nga po ulit natin, down. He went down to Joppa. Tapos pagpasok po dyan sa Joppa, nagbumili siya ng ticket, he went down to the ship, tapos natulog siya doon sa pinakababang bahagi ng ship, and eventually napunta siya doon sa malaking isda. Kasi ang direction ng buhay, kapag opposite sa kalooban ng Diyos, pababa. Most of the time, akala natin kapag nakalayo tayo kay Lord, malaya tayo. Pero ang direction ng buhay, opposite sa pinagagawa ng Panginoon. Sabi doon, but Jonah got up and went opposite. Merong pinagagawa ang Lord, pero kumakabila ka. Merong gustong gawin ng Panginoon sa iyong buhay, pero hindi natin sinusunod. At ang direction, apart from Jesus, we are nothing. Pababa yung ating buhay. Verse 3, ano sabi ba dyan? He bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish.
Mas malapit yung pinagagawa, pinuntahan yung mas malayo. May kakilala ba kayong ganyan? Lumalayo sa inyo, umiiwas. May kakilala ba kayong ganyan? Ang kanyang statement, hindi muna ako magsisimba, magpapahinga muna ako, aayusin ko muna yung sarili ko. May kakilala ba kayong ganyan? Lumalayo sa simbahan, but I realize mga kapatid, hindi ka talaga lumalayo sa Diyos. Lumalayo ka sa ipinagagawa ng Diyos. Because you can run from God's will. Verse 4, but the Lord hurled a powerful, in essence, ang ating Panginoon, nagpadala siya ng malakas na bagyo. Tignan mo ang Panginoon. Pwede kang makatakbo sa kalooban ng Diyos. You can run from the will of God. And point number 2, sabi diyan na, but you cannot run from God's presence. Pwede mong takbuhan yung kalooban ng Diyos. Pwede mong hindi gawin yung mga pinagagawa ng Diyos. Pwede kang sumuway sa Diyos hanggat gusto mo at ikaw lang nakakaalam. But eto mga kapatid, hindi mo kayang takbuhan at takasan yung presensya ng Diyos. You can ignore the invites if you want to. You can ignore the will of God. Pwede mong i-ignore yung commandments of God. Pwede mong i-ignore lahat ng mga principles na tinuturo ng Bible. Pwede mong i-ignore yung mga naririnig mo every Sunday service. Pwede mong i-ignore na mag-worship sa ating Panginoon. Pero isang bagay na hindi mo kayang lampasan at tanggihan, presensya ng Diyos. Because our God is an omnipresent God. Sabi nga po natin, omnipresent. Omnipresent means omni, all. Present is always present. Ang ating Panginoon, He is everywhere. He is everywhere. Ang ating Panginoon, kung nasan ka, nandun din siya. At si Jonah, nung tumakas siya, ang Panginoon gumamit ng bagyo para tawagin si Jonah. And sometimes, sa buhay natin, kapag ka sumusuway ka sa Diyos, ang ipadadala ng Panginoon, pressure, testing, bagyo ng buhay, para gisingin ka. Uy, hindi ka para sa tao na yan. Uy, mali na yung ginagawa mo. Iwasan mo yan. Huwag mo yang gawin. And sometimes ang Lord, gagamit ng bagyo para palapitin ka sa Kanya. And sino dito? Yung tao, na-experience siya, Pastor, kung hindi ako nasaktan, hindi ako magsisimba. Kung hindi ako nawalan ng trabaho, hindi ako magpe-pray. Kung hindi ako bumagsak, hindi ako magtitiwala sa Panginoon. Tignan niyo mga kapatid, ang Diyos gumagamit ng testing para gisingin ka. Pero hindi naman sana mangyayari yung testing kung sumunod siya sa Panginoon. Tignan niyo mga kapatid, every choice that we make, merong consequence. Merong blessing, merong consequence. But tignan niyo mga kapatid, si Jonah, sinuway niya ang Panginoon, he ran from the will of God, pero hindi niya kayang lampasan yung presence ng ating Panginoon. Sabihin niya po ulit natin, presence. Presence. Sabi ng Psalm 139 verse 7, saan ako pupunta upang makaiwas sa iyong presensya? I cannot go away from your spirit. I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. Hindi kita kayang iwasan. Minsan, lumalayo ka sa Panginoon. Minsan, hindi ka nagpe-pray. Pero kakascroll mo ng TikTok, biglang nag-appear, merong verse or message na para sa'yo. Minsan, hindi ka nagsisimba, pero pagsakay mo ng jeep, merong verse, tapos yung driver, ang pinapatugtog niya, mga worship song. Because God, by all means, pwede kang gisingin ng Panginoon. Lalo na kapag malayo ka na sa Kanya. You can run from the will of God, but you cannot run from the presence of God. Ano sabi ng verse 5? The Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Sa sobrang lakas ng bagyo, yung barko halos mawasak. Pagdating ng verse 5, fearing for their lives, the desperate sailors, yung mga tripulante, yung mga kasama nyo doon sa barko, shouted to their gods, maliit na letter G. Nanalangin sila. Ay, nako, sinong tatawagin kong Diyos? Ang lakas-lakas ng ulan.
for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. Tignan niyo mga kapatid, this is very interesting. Fearing their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. Sabi niya po natin, lighten. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay natin, na iaalaw ng Lord, dumaan ka sa pagsubok, kasi merong dapat tanggalin dun sa barko ng buhay na meron ka. Para gumaan yung mabigat. Minsan, kapag merong pagsubok, ang pinagpe-pray natin, Lord, tanggalin mo yung pagsubok na meron ako. Mabigat na eh. Pero tingnan niyo mga kapatid, minsan hindi aalisin ng Panginoon yung pagsubok sa iyong buhay hanggat walang tinatapong pride, hanggat walang tinatapong bitterness, hanggat walang tinatapong comparison. Tingnan niyo mga kapatid, padadaanin ka ng Lord sa pagsubok kasi alam ng Diyos may hawak ka na hindi mo kailangan. Amen? You cannot run from the presence of God. But all this time, tignan nyo, si Jonah parang yung katabi nyo. All this time, Jonah was sound asleep down in the hold. Tignan nyo ay katabi nyo, gising pa ba yan? O natutulog na? Sa lakas ng bagyo, di ba? Sa lakas ng bagyo, dapat magising ka eh. Sa tindi ng pagsubok, dapat lumalapit ka na sa Panginoon eh. Dapat nananalangin ka na sa Kanya. Pero tignan mo to, ang tigas ni Jonah. Ang tigas ng konsensya. Di ba? Nung nakita siya ng mga kapitan ng barko. Next slide, Nak. Sabi ng verse 6. So the captain went down after him. Sabi ng kapitan, nung nakita nilang natutulog si Jonah, lahat nagkakagulo na kasi lulubog na yung barko, pero si Jonah natutulog lang. Pagkakita sa kanya nung kapitan, sabi ng kapitan, natutulog lang yarn? How can you sleep at a time like this? Paano ka makakatulog? Ang lakas-lakas ng bagyo. Tulog-tulog lang, walang ambag. Ano sabi niya? Get up and pray to your God. Manalangin ka sa Diyos mo. Tignan natin kung pakikinggan ka. Maybe He will pay attention to us and to spare our lives. Tignan mo, yung hindi naniniwala sa Diyos, nire-remind yung may Diyos na lumapit sa Diyos. This is very interesting. Kasi tignan nyo by all means, sila nananalangin sa Diyos-Diyosan. Si Jonas may tunay na Diyos. Yung mga naniniwala sa Diyos-Diyosan, nire-remind yung may tunay na Diyos na manalangin sa totoong Diyos. Minsan, kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, gagamitin ng Diyos para bumalik ka sa Diyos. Minsan gagamitin ng Panginoon yung mga tao, sitwasyon na iniiwasan mo at akala mo walang tulong sa iyong buhay para ibalik ka sa presensya ng ating Panginoon. Because you can run from the will of God. I don't know who is this for. Pwede mong takbuhan yung kalooban ng Diyos. Pwede mong iwasan yung pinagagawa ng Diyos. Pwede mong i-ignore yung command ng Panginoon, but you cannot run from the presence of Jesus. Hindi mo kayang iwasan yung presensya ng Panginoon. Pwede mong iwasan si pastor, pwede mong iwasan si Connect Group leader, pwede mong iwasan si nanay, pwede mong iwasan si tatay, pwede mong iwasan yung responsibility, pwede mong iwasan yung bayarin. Pwede ka rin umabsent bukas, pero isang bagay na hindi mo kayang iwasan, presensya ng Diyos. Tingnan nyo, even unbelievers, encourage Jonah na manalangin ka sa iyong Diyos, baka sakaling tulungan tayo. Anong sabi niya, Nak? Verse 7. Then the crew cast lots. Sa panahon natin, buksan mo yung browser, mag-wheel of names tayo. Tignan natin, paikutin natin yung ruleta. The crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. Because they have their belief before na kaya sila napaparusahan kasi meron silang kasalanan sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya nagpalabunutan sila. Tignan natin ngayon. Lagay natin lahat ng mga pangalan, lahat ng mga ticket, ilagay natin sa lalagyan, magpalabunutan tayo. At yung pangalang mabubunot, siya yung may kasalanan, bakit tayo binabagyo? Kasi wala sa forecast. In essence, safe sanang pumalaot ngayon, safe sanang bumiyahe ngayon, pero bigla na lang nagkaroon ng signal number 4 nang hindi mo inaasahan. At nung sa gitna ng bagyo, nagbunutan sila and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified. Who identified? Sino nakilala? It was Jonah. Sabi natin, Jonah. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pala.
ang may kasalanan. Ikaw ang nabunot, Jonah. Panalo ka, di ba? Sa pagiging hindi masunurin. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. Kaya kahit anong tago mo sa Lord, hindi ka makakapagtago sa Kanya. Pwede mong itago sa tao yung pagkukulang mo. Pwede mong itago sa ibang tao your own issues, your own comparison, your own insecurities, your own bitterness. Hindi mo nga ipapahalata sa iba na naiinggit ka. Pwede mong itago yan habang buhay. Pero sa Diyos, hindi mo yan pwedeng itago. Pwede mong itago yung pride. Pwede mong itago yung inggit. Pero sa Diyos, kitang-kita ka ng Diyos. As if parang may x-ray vision ng Panginoon na yung hindi nakikita, nakikita niya. Sabi mo sa iyong katabi, nakikita ka ng Diyos. Huwag mo nang hintayin magbalabunutan. No? Ano kaya gawin natin ngayon yan? Magpalabunutan tayo. Sino pinakamaraming kasalanan? Siya dapat mag-worship lead next Sunday. Parang ganun ginawa dito. Pero mga kapatid, hindi aksidente na si Jonah yung nabunot. Hindi aksidente na pangalan niya. It could be somebody else. But why Jonah? Because Jonah cannot run from the presence of God. Pwede mong takbuhan yung pinagagawa ng Panginoon. Pwede nga next Sunday, huwag ka na bumalik eh. Pero sinisigurado ko sa'yo, yung mensahe na to, hanggang mamaya pag uwi mo, maaalala mo, nakikita ka ng Diyos. Pwede nga, mag-decide ka, for 1 month, hindi ako magsisimba. Pero sinisigurado ko sa'yo, yung 1 month na hindi ka nagsisimba, may bagabag sa iyong konsensya, may pressure sa'yo, nakakapagpabagabag, kala nyo, di ko masasabi. Diba? Yung pressure na yan, pwede kang hindi magsimba next Sunday, pero lagi kang papaalalahanan ng Panginoon. Pumunta ka, magsimba ka. Why? Because you cannot run from the presence of God. Hahanap-hanapin mo. Amen? Amen? Now, sabi ng verse 8, Nak, why has this awful storm come down on us? They demanded. Bakit kami binabagyo? Who are you? Parang yung umima, no? Who are you? What is the line of your work? Where is your passport? What country are you from? What is your nationality? Nag-iimbestiga na sila kasi ikaw yung lumabas sa palabunutan. Ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang suspect. Ikaw ang term ng Gen Z dyan, ikaw ang impostor. Sino ka? Verse 9, Jonah answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Verse 10, the tailors were terrified. Natakot sila. Why? Because meron palang pinagagawa ang Panginoon sa kanya, hindi niya sinunod. For he had already told them he was running away from the Lord. Why did you do it? Pwede bang tanongin mo yan sa iyong katabi? Bakit mo yun ginawa? Why did you do it? They groan. Groan is hindi lang basta hiyaw, kundi nagbubulong-bulungan sila na may halong pagrereklamo. Bakit mo yung ginawa? Bakit mo yung ginawa? Bakit mo yung ginawa? Bakit mo yung ginawa? And most of the time, may mga tao magpapaalala sa'yo, bakit mo ginawa yung mga ginawa mo nun? Bakit mo sinigawan si nanay? Bakit sinigawan mo si tatay? Father's Day next Sunday. Bakit mo ginawa yung bagay na hindi nakaka-proud? Bakit mo ko in-unfriend sa Facebook? Bakit tumakas ka sa presensya ng Panginoon? Bakit hindi ka na on fire ngayon? Bakit hindi ka na passionate ngayon? Bakit hindi mo na ginagawa yung mga ginagawa mo dati? Bakit hindi ka na nagpe-pray? Bakit wala na yung gigil, yung passion sa yung ginagawa for the ministry? Bakit wala na? Why did you do it? Alam niyo mga kapatid, this is very, very interesting because hindi kailangan kausapin ng Diyos direkta si Jonah. Pero ang Diyos gumamit ng bagyo para kausapin si Jonah. And hindi ko alam anong klaseng bagyo yung meron ka ngayon na pwedeng gamitin ng Diyos para i-remind ka, wala sa tao yung identity and purpose mo, sa Diyos ka dapat magtiwala. Minsan kasi nilalagay natin sa tao yung ating identity, yung ating purpose, hinahanap natin. Pero ang ating Panginoon, pwede niyang kausapin directly si Jonah, but it's another na gumamit ang Panginoon ng storm to wake up Jonah. Sabi mo sa iyong katabi, gising!
gising. Baka yung testing na yon, baka yung heartbreak na yon, baka yung rejection na yon, way ng Panginoon para mas lalo kang magtiwala sa Kanya. Ang problema kasi sa atin, konting comfort lang, nawawala ka na sa presence ng Panginoon, nawawala ka na sa alignment. Pakiramdam mo, kaya mo na ulit yung sarili mo. Pero tapos kapag ka na mali ng decision, babalik ka sa Panginoon. Pero etong gustong gusto ko sa Diyos. Ang layo na ni Jonah, ang layo na niya sa Panginoon, sinuway na niya ang Diyos. Sabi ng verse 12 na, anong dapat namin gawin? Sabi ng verse 11, sorry. Anong dapat namin gawin para mapatigil namin tong bagyo na ito? What should we do to you to stop this storm? Verse 12, throw me into the sea. Jonah said, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. Sabi ni Jonah, kasalanan ko naman talaga. Ako naman talaga yung nagkamali. Itapon niyo ako sa dagat, kakalma yung dagat. Pero hindi nila ginawa yun. Meron silang konsensya. Verse 13, instead, the sailors rowed even harder to get the ship to the land. Nagsagwan sila or ginawa nila ng paraan na yung barko, di ba? Mamaniobra nila papalapit dun sa pangpang. But the stormy sea was too violent for them and they couldn't make it. Hindi nila magawa na mailagay dun sa pangpang because ang kinokontra nila, ang Panginoon eh. Ibig sabihin, merong instruction ng Panginoon at meron siyang pinagagawa kay Jonah. Verse 14, they cried out to the Lord. Malaking letter L na. Kanina, maliit na letter G. Ngayon, malaking letter L na. Si Lord na. Yung mga tripulante sa barko, tumatawag na sa Diyos ngayon ni Jonah. Anong sabi nila? Oh Lord, they pleaded, don't make us die for this man's sins. And don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own good reasons. Tingnan nyo to. Yung mga taong naniniwala sa Panginoon, naintindihan nila, mayroong pinapagawa kay Jonah. Kaya sabi nila, Lord, kung ihulog man namin siya, wag mo kaming parusahan. Kasi kaya naman namin pinagdadaanan to ay dahil sa Kanya. Verse 15, the sailors picked Jonah up and threw him into the raging sea. And the storm stopped at once. And I don't know who is this for. Pero alam niyo po ba, merong cost yung pagsunod sa ating Panginoon. At meron ding cost yung hindi pagsunod sa ating Diyos. Hindi mo ba napapansin, kaka-ignore mo sa kalooban ng Panginoon? Kaka-ignore mo dun sa mga pinagagawa sa iyo ng Diyos? Kakalayo mo sa Diyos, hindi lang ikaw yung napapahamak. May mga tao sa paligid mo na napapahamak. May mga tao sa paligid mo din na nadadamay. May mga taong malapit sa iyo na nadadamay because alam mo sa iyong sarili that you have to fight for your family. Alam mo sa iyong sarili that you have to pray for them. Alam mo sa iyong sarili na dapat natin silang i-invite sa church pero tahimik tayo. Hindi natin ginagawa. Pero nung tinapon nila si Jonah, the storm calmed at once. Verse 16, the sailors were awestruck by the Lord's great power and they offered Him a sacrifice and vowed to serve Him. Itinapon si Jonah sa dagat. And kung i-apply natin yan sa panahon natin ngayon, kung itapon ka sa dagat, murder yan. Kasalanan yan. Kung itapon ka sa dagat, wala ka ng kapupuntahan. Pero sino dito, yung nananampalataya, kahit wala ng solusyon sa iyo, merong solusyon ng Diyos. Pagtapon kay Jonah sa dagat, ang Panginoon hindi nagpadala ng waterboat, hindi nagpadala ng jet ski, hindi nagpadala ng another barko. Ang pinadala ng Panginoon, yung ayaw mo, ang pinadala niya, malaking isda. Mega sardines. Bigyan niyo mga kapatid, most of the time, yung hindi mo ine-expect, gagamitin ng Diyos para iligtas ka. Pero naligtas ka. And wala mang malaking isda sa buhay mo ngayon. Pero maybe yung katabi mo, ginamit ng Diyos para bumalik ka uli sa Diyos. Maybe yung social media ng Gia Kabanatuan ang naging malaking isda para bumalik ka sa ating Panginoon. Maybe yung tatay mo ang nag-remind sa'yo na magsimba ka uli. Maybe yung nanay mo ni-remind ka na wag kang mapagod magsimba. Alam ko, gigising tayo na maaga pero pupunta tayo ng simbahan kasi it is the Lord's day. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ibig sabihin mga kapatid, kahit mali na yung ginawa ni Jonah, gumawa pa rin ng paraan ang Diyos na iligtas siya. Hindi ba yun pamilyar? Na most of the time,
yung ginagawa natin, we run from the will of God, but we cannot run from the presence of God. Pero sige na, ginawa mo na yung gusto mo, ginawa mo na yung decision mo, and nung napapahama ka na, hindi ka ba nagpapasalamat, sinalo ka ng Diyos. Mapapahiya ka na eh. Mabubuko ka na eh. Yung mga sikreto mo malalantad na, pero hindi ka ba nagpapasalamat? Na noong mga panahong gipit na gipit ka, walang taong lumapit sa'yo, yung Diyos sinalo ka. Noong mga pagkakataon na hindi mo ma-explain yung pain na iyong nararamdaman, noong mga pagkakataon walang provision, noong mga pagkakataon walang peace, noong mga pagkakataon that you failed in the board exam, noong mga pagkakataon walang kumukumusta sa'yo, hindi ka ba nagpapasalamat? One night, isang worship song, umiiyak ka all of a sudden, out of nothing, because you understand that you cannot run from the presence of God. Si Jonah, kinain ng malaking isda, and for 3 days, mga kapatid, because by all means, ito, naniniwala ako mga kapatid, kahit gaano ka man nalayo sa Panginoon, hindi ko alam kung para kanino to, pero kahit gaano ka man nalayo sa Diyos, hindi intensyon ng Diyos na mapahamak ka. Gusto ng Panginoon na iligtas ka. Ang tawag ko dyan, saving grace. Masama na, niligtas pa. Point number 1, you can run from the will of God. Point number 2, you cannot run from the presence of God. And point number 3, I want to establish that you cannot outrun the grace of God. Hindi mo kayang lampasan o unahan o lamangan yung grace ng ating Panginoon. Sabihin po natin, grace. Now the Lord had arranged, verse 17, for a great fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish for 3 days and for 3 nights. Then sa loob ng malaking isda, anong ginawa ni Jonah? Uy, ito pala yung esophagus. Ito pala yung intestine. Uy, ma-acid din pala, may acid reflux din pala yung mga mega sardines, no? Hindi ganon. Hindi siya nag-observe kung yun yung nangyayari doon. Pero ang ginawa niya, sa Jonah chapter 2 verse 1, then Jonah prayed to the Lord his God from inside the fish. Nung nasa labas, ayaw sumunod. Nung nasa loob ng isda, natutong manalangin. Tignan niyo mga kapatid, yung mga pagsubok, nakaka-disciple talaga eh. Yung mga pagsubok, nakakatanggal talaga ng sungay. Tignan mo yung katabi mo. Wala na yan, nakaka-Lord na yan eh. Yung mga pagsubok talagang nakakabago ng buhay. Nakakatanggal ng pride. Nakakatanggal ng kayabangan. Tignan niyo si Jonah, natuto siyang lumapit sa Panginoon. And mga kapatid, sa oras ng pangangailangan, sino nilalapitan natin? Hindi lahat ng tao marunong manalangin, pero halos lahat ng tao merong nilalapitan sa oras ng pangangailangan. Ulitin ko, hindi lahat marunong manalangin, pero halos lahat merong nilalapitan sa oras ng pangangailangan. Sino o ano yung nilalapitan mo in times of trouble, in times of need? Jonah prayed to God. Hindi ko na nilagay dyan yung prayer. Ang ganda ng prayer niya, Lord, rescue me from my trouble. Pero basahin natin, yung verse 9. Sa end ng prayer ni Jonah, I will offer sacrifices to you with songs of praise, and I will fulfill all my vows, for my salvation comes from the Lord alone. Sino nagligtas sa'yo? Sino yung yumakap sa'yo? Sino yung nag-redeem sa'yo? Ang ating Panginoon. Because you can run from the will of God, but you cannot outrun the grace of God. Sabi ng verse 10, because Jonah prayed, because Jonah recognized kung gaano siya nagkulang sa ating Panginoon. Sabi ng verse 10, then the Lord ordered the fish to spit Jonah out onto the beach. Iniluwarin siya ng isda. Kung nasa ganyang senaryo ka, niluwa ka ng isda, amoy malansa ka. Pero kahit amoy malansa ka, tignan mo yung katabi mo, mahal pa rin yan ng Diyos. Ba't nag-amen kayo? Malansabay katabi nyo. Hallelujah. Kahit galing yan sa pagsubok, galing yan sa testing, tuloy pa rin yung misyon. Tuloy pa rin pinagagawa ng Panginoon. Jonah chapter 3 verse 1. Then the Lord spoke to Jonah a second time. Sabi niya po natin second time. Ilang beses na si Lord nakipag-usap sa inyo? Isa? Dalawa? Baka hindi lang second time. Baka pang 1,000 beses na. Or pang 1,000,000 beses na. Nire-remind tayo ng Panginoon. But kay Jonah, the Lord spoke
to Jonah a second time. Ano sabi ng Panginoon? Verse 2, "Get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you." Yung parcel na hindi mo napadala nun, dahil tumakas ka, ipadala mo ngayon. Kasi yari tayo dyan. Due na yan. 3 araw ng due. Kaya nung na-receive ni Jonah yung instruction, anong ginawa niya? Verse 3, "This time, Jonah obeyed the Lord's command." Sinunod niya ang Panginoon and went to Nineveh, a city so large na 3 araw niyang nilakbay just to deliver the message. Now, this is very interesting. Because ang method ng evangelism ni Jonah, hindi preaching na 40 minutes. In Hebrew, 8 words lang yung sinabi ni Jonah, 8 words lang yung pinakawalan niya, at yung buong city, even the king, even yung hari, nagsisi. Sabi ng verse 4, on the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds. Walang original plan, good news, bad news dyan. Walang preaching that run if you can, or run if you want to. Ang sinabi niya lang, itong 8 words, 40 days from now, Nineveh will be destroyed. Yun lang yung sinabi niya paulit-ulit. Because that's the instruction. That's the command. Tingnan mo, in the first place, 8 words lang pala sasabihin mo, tumakbo ka pa sa Diyos. Minsan, may pinagagawa ang Panginoon sa atin, so simple, na ang simple lang pala nung gagawin na yon, pero ang tingin mo kasi mahirap. Why? Because you are not under the presence at hindi ka under dun sa submission mo sa ating Panginoon. Humihirap sa'yo yung pinagagawa sa'yo ng Diyos dahil malayo ka sa Diyos. Kaya sabi ng Scripture, apart from me, you can do nothing. May mga tao nagsasabi, God is close to the brokenhearted. Do you believe that? That God is close to the brokenhearted? Naniniwala ba kayo doon? Sabi nila, sabi ng Scripture, this is from Scripture, Psalm 34:18, that God is close to the brokenhearted. And some says, kahit malayo ka sa Diyos, malapit ang Diyos para sa iyo. Now, I believe, and this is my faith, yung mga taong wala dito at malayo sa Diyos, malapit ang Diyos sa kanila. Mahal sila ng Panginoon. My faith is this, kahit wala sila dito, God is close to them. Malapit ang Panginoon. But you cannot deny, mga kapatid, that apart from Him, you can do nothing. Kapag hindi ka nagsisimba, walang kapayapaan. Kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, walang direksyon ng buhay. Kapag hindi ka nananalangin, lagi kang napipikon, lagi kang asar. Why? Because apart from Jesus, you are nothing. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, malapit ang Diyos para sa ating lahat. Pero dapat kang mag-remain sa Panginoon so that yung buhay mo magkaroon ng purpose. Amen. Now, verse 5, the people of Nineveh believe, sabi niya po natin, believe God's message. And from the greatest to the least, mula mayaman hanggang sa pinakamahirap, they declared fast. Nag-fasting sila. Put on burlap to show their sorrow. Naglagay sila ng abo. Pinunit nila yung kanilang mga damit para ipakita, Lord, nagsisisi kami. Nagsisisi kami sa aming mga ginawa. Verse 10, when God saw what they had done and how they had put a stop to their evil ways, God changed His mind. Most of the time, pag pinipreach ang Jonah, ang naalala yung malaking isda. But Jonah, the book of Jonah, it's not about dun the big fish, dun sa mega sardines. Jonah is about a city na nakareceive ng instruction na hindi deserving, pero binigyan ng instruction at yung hindi deserving, undeserving Nineveh, nagbago at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa ating Panginoon. He changed his mind and did not carry out the instruction he had threatened. Nagbago yung isip ng Diyos. Sa chapter 1, gusto ng Diyos parusahan ng Nineveh dahil makasalanan sila. Sa chapter 3, nagbago yung isip ng Diyos dahil nagsisi sila. Pamilyar ba, mga kapatid? Pamilyar ba? Kaya sabi ni Jonah sa Jonah chapter 4 verse 2, nak, so he complained to the Lord about it. Hindi ko ba sinabi dati, Lord? Hindi ko ba sinabi noon? Nung sumuway ako sa iyo, na eto rin yung gagawin mo, kaya ako tumakas papuntang Tarshish. I know that you are a merciful and compassionate God, slow to get angry and filled with unfailing love.
You are eager to turn back from destroying people. Sabi ni Jonah, kaya ako tumakbo eh. Kaya ako hindi ginawa yung pinagagawa mo kasi kilala kita. Maawain ka eh, mapagmahal ka eh. Your love is unfailing. You are full of mercy. You are full of grace. Alam ko na patatawarin mo yung mga tao. In essence, sinasabi ni Jonah, ayokong pumunta doon kasi mahabagin ka. Sa sobrang sama nila, dapat maparusahan sila, hindi sila dapat patawarin. As if, yun yung gustong sabihin ni Jonah. Because of their sins, dapat silang maparusahan. Pero dahil alam kong maawain ka, ayokong i-deliver yung message. Kasi hindi mangyayari yung sinabi ko. Ano ba yung sinabi ni Jonah? For 40 days, your land will be destroyed. You will receive judgment. Natatakot siya na hindi mangyari yung kanyang prophecy. Sabi sa verse 3, just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. And that's the reason. Bakit niya tinakbuhan ng Panginoon? And bakit niya gustong magpakamatay? It's because ayaw niyang i-extend yung compassion dun sa mga taong nangangailangan din ng compassion. Then nagbigay si Lord ng halimbawa kay Jonah, nung araw na sinabi ng Panginoon na paparusahan niya yung land of Nineveh, si Jonah nagpunta sa silangan ng Nineveh, east of the city, naganap siya ng masisilungan. Then si God, nagpadala siya ng halaman para maging silong ni Jonah. No, si Jonah, naging masaya siya kasi sa wakas, meron ding nangyari na sang-ayon sa gusto niya. Then, nung gabi, sabi ng scripture, di ko na nilagay dyan, nagpadala ang Panginoon ng uod dun sa halaman na nagsilbing shed and lilim ni Jonah. Kinaumagahan, nakita ni Jonah, yung halaman na naging lilim niya kahapon, namatay na. Nagalit siya sa Panginoon. Sabi niya, ba't mo hindi tinanggal yung lilim, tinanggal yung halaman? Sabi ni God, bakit ka nagagalit? Hindi naman ikaw yung nagtanim nun. Hindi naman ikaw yung nagdilig nun. Hindi naman ikaw yung nagbigay nun. Tinanggap mo lang. Bakit dun sa halaman na buhay kahapon, mamamatay ngayon, na wala kang effort, nagagalit ka? Pero yung Nineveh, sabi ng scripture, 120,000 people yung nakatao dyan. Hindi wala, as if sinasabi ni God, wala ba akong karapatan na patawarin sila? Hindi ba mas mahalaga yung buhay ng tao sa buhay ng halaman? Nagagalit si Jonah kasi may nung nangyari na hindi na gusto. And si God sinasabi ng Panginoon kay Jonah, ina-explain niya, bakit ganon? Mas galit ka pa sa halaman. Mas galit ka pa doon sa halaman kaysa sa mga tao na hindi nakakilala sa akin. Sa mga tao na nangangailangan ng pagpapatawad ko. Nalulungkot ka sa halapan na hindi mo namang ginawa. Sinasabi ng Panginoon, paano naman yung 120,000 na tao sa Nineveh? Mga taong nilikha ko, mga taong mahal ko, mga taong naliligaw, mga taong hindi nakakilala sa akin, wala ba akong karapatang mahabag sa kanila? Alam nyo, yung problema ni Jonah ay hindi yung kakulangan ng pagmamahal sa Diyos. Ang problema ni Jonah ay yung kakulangan ng pagmamahal sa mga taong mahal din ng Diyos. Mas iniyakan ni Jonah yung pagkawala ng halaman kaysa sa kapahamakan ng isang lungsod. Alam nyo, bago natin husgahan si Jonah, di ba ganyan din tayo? Minsan iniisip natin, tayo yung taga Nineveh. Diba? Titignan natin mamaya, what's the connection? But minsan ganyan din po tayo. Nalulungkot tayo kapag nasira na yung cellphone natin. Nababad trip ka na kapag nasira yung wifi or walang wifi. Nababad trip ka na or nalulungkot ka na kapag bumagsak ang negosyo. Nalulungkot tayo kapag hindi natuloy yung bakasyon na pinaplano natin. Pero mga kapatid, friends and family, kailan yung huling pagkakataon na meron kang iniyak sa Panginoon kasi yung tao na yun gusto mong maipalapit uli sa ating Panginoon? Kailan yung huling tao na nabagabag ka doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Yesus? Kailan ka nagkaroon ng puso sa mga taong laman din ng puso ng ating Panginoon? Alam niyo ba mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 12 verse 40, I will end with this. For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so
will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. The story of Jonah, it's not about Jonah running from the Lord. The story of Jonah points to Jesus. Si Jonah, hindi siya sumunod sa Panginoon. Si Jonah, napahamak sa tiyan ng isda for 3 days. Si Jesus, walang kasalanan, pero namatay, and on the 3rd day, He rose again from the grave. Si Jonah, tumakbo sa Diyos. Si Jesus, tumakbo palapit sa iyo. Big difference. Before, ang iniisip natin, because of our sins, hindi tayo makalapit sa Panginoon. Pero mga kapatid, you cannot outrun the will of God. Ephesians chapter 2, verse 1. In the past, you were spiritually dead because of your sins and the things you did against God. Patay tayo because of our sins and dun sa mga desisyon na ginawa natin na labag sa kalooban ng Diyos. Verse 2, yes, in the past, your lives were full of those sins. You lived the way the world lives, following the ruler of the evil powers that are above the earth. And that same spirit is now working in those who refuse to obey God. Verse 3, in the past, all of us live like that. Walang pwera. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ginawa yung mga bagay na hindi sangayon sa kalooban ng Panginoon. Trying to please our sinful selves. We did all things our bodies and minds wanted. Like everyone else in the world, we deserve to suffer God's anger just because of the way we were. Ibig sabihin, because of your sins, because sinusunod mo yung iyong sarili, sinusunod mo yung sarili mong desire, sinusunod mo yung sarili mong kagustuhan, sinusunod mo yung laman ng iyong puso, laman ng iyong kalooban, dahil sinusunod mo yung sarili mo, at ikaw yung Diyos ng sarili mo, dapat tayong maparusahan dahil masyado tayong malayo sa ating Panginoon because of our sins. Ibig sabihin, in that story, si Jonah yung messenger, pero mga kapatid, ni maging mensahero ng Panginoon, hindi nga natin magawa eh. Si Jonah tumakas dahil nakareceive siya ng message eh. Pero tayo, wala pa tayong nare-receive na message, ayaw na natin. In the story, sino tayo? Tayo yung mga taga-Ninive, mga kapatid. Na gumagawa ng kasalanan malayo sa ating Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Hindi mo man kamukha yan. Pero may pagkakaparehas tayong lahat. Ano yun? We fall short of the glory of God. Hawak ko lang tong mikropono, pero makasalanan din ako. Lahat tayo, naging biktima at naging alipin ng kasalanan before. And because of that sin, ang destination, sabi ng Scripture, judgment. Ibig sabihin, an eternity without God. Kaparusahan. Kung yan yung ending ng babasahin natin, we deserve to suffer. Sabi nga po natin, deserve. Sabi mo sa iyong katabi, deserve mo. Pero alam mo ba, may mas deserve ka. Kahit hindi ka deserving. Basahin natin yung verse 4. But God is rich in mercy. Hallelujah. And He loved us very much. Kahit hindi ka nakikinig ng preaching, kahit kapag inuuna mo yung cellphone, or laliman natin, marumi yung buhay mo noon, may decision ka na hindi nakaka-proud, may nagawa ka noon na masyado kang nalayo sa Panginoon. May tinatago ka up until now na ikaw lang ang nakakaalam. I don't know is this for. Because of our sins, sobrang tindi ng parusa na dapat tayong magkaroon. But God that we serve, yung Diyos na naglikha ng langit at lupa, yung Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin, He is so rich in mercy. Mercy is habag, awa. And that's the good thing about God. He loves to forgive. Yung tao, napapagod magpatawad. Pero ang Diyos, hindi siya napapagod. Kaya mga kapatid, run if you want to, but you cannot outrun the grace of God. Ano sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8?
God saved you by His grace. Sabi niya po natin, grace. When you believe, not when you attend, not when you commit, not when you give, but when you believe. Nung ikaw ay nananampalataya. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, the greatest invitation, that whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for this. Why? Because salvation is a gift from God. Mapapahama ka na sana. Tignan mo yung katabi mo. Sa sobrang sama ng ugali mo, mapapahama ka na sana. Sa sobrang sama ng ugali natin, hindi sana natin ini-enjoy yung crispy pata. Pero dahil mabuti ang ating Panginoon, paparusahan ka na sana, pero yung buhay mong imperfecto, dinugtungan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Verse 9, salvation is not a reward for the good things we have done. Hindi ka niligtas ng Diyos dahil palasimba ka. Hindi ka niligtas ng Panginoon dahil mabuti ka. Niligtas ka ng Diyos dahil mabuti siya sa buhay mo. So none of us can boast about it. Hindi ko pwedeng ipagbalaki sa Panginoon that, Lord, makakapasok ako sa langit because passionately, pinipreach ko yung gospel. I cannot say that to the Lord. Hindi ko pwedeng sabihin yon because salvation is not from our works. Salvation, kumbaga naligtas tayo, hindi dahil may ginawa ka. Naligtas tayo dahil merong siyang ginawa para sa'yo. Meron siyang ginawa. Amen? Papurihan natin ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. And since you receive that, kung ganyan katindi yung balitang meron ka, na hawak mo ngayon, kung ganyan katindi yung alam mo na yung pag-ibig ng Diyos nagpapatawad, how would you respond? Who is your Nineveh? What is your assignment? Your family? Mga kapatid, God is not asking you to go to another country, 800 kilometers from Cabanatuan, just to share the gospel. Pag-uwi nyo, maybe may kasama kayo sa bahay na wala pang Jesus. You don't need to memorize all the verses, ipakita nyo lang. Mga kapatid, that we are the salt and light. Extend God's compassion. Extend natin yung mercy ng ating Panginoon. Because yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon at alam nila na nakakilala ka, tinitignan nila kung paano ka mabuhay. Tinitignan nila kung paano makausapin yung waiter. Tinitignan nila kung paano ka magbayad doon sa cashier. Tinitignan nila kung paano ka mag-abot ng pamasahe. Tinitignan nila kung sino ka kapag nakapila ka sa SSS. Tinitignan nila kung paano tayo mabuhay. And for them, that is the gospel. Kaya tayong mga nakakilala sa ating Panginoon, anong dapat natin gawin? We don't need to memorize all the verses, but we need to believe that God died for us, that Jesus died for you and for me, and on the third day, He rose again. Run if you want to. You can run from the will of God, but you cannot run from the presence of God. At pinakamatindi, you cannot outrun the grace of God. What is your response right now? Magsisimba ka ba ng magsisimba para mahalin ng Diyos? No. Ang scripture, baliktad. Baliktad kasi ginagawa natin. Ang ginagawa natin, we try our best para mapalapit sa ating Panginoon. Now, hindi ikaw yung naunang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos yung naunang nagmahal sa iyo. At dahil naniwala ka doon, your response right now, verse 10 na, for we are God's masterpiece. Sabi mo sa iyong katabi, masterpiece ka. Pambihira ka pala, hindi mo sinasabi. He has created us anew in Christ Jesus. So, we can do good things He planned for us long ago. Madalang pinipreach yan. Ang mga pinipreach, kaya mo yan, kasama mo ang Panginoon. Pero hindi na-highlight na tayo ay makasalanan, mga kapatid. We deserve nothing. Wala tayong deserve sa ating Panginoon. Kaya ka nandito, hinga tayong lahat, hinga malalim, labas ang hangin, kaya ka nakahinga nung moment na yon dahil inalaw ng Diyos. Wala kang may pagmamalaki. Lahat ng meron ka, lahat ng nagkaroon ka, at magkakaroon ka ay dahil sa Diyos. Run if you want to. Tumakbo ka. Pero hindi mo kayang takbuhan yung grace ng ating Panginoon. And when you encounter the grace of Jesus, what is your response? Makasalanan na, madumi na, niya ka pa din, tignan mo ang Diyos. Hindi siya nagiging madumi ka, madumi ako, halimbawa ako na lang. Niyakap ako ng Diyos, hindi nagiging madumi ang Diyos dahil madumi ako.
nagiging malinis ako dahil niyakap ako ng malinis. Ibig sabihin, hindi nababawasan yung pagkabanal niya dahil makasalanan ka. Pero yung buhay mo, nadudugtungan ng buhay na walang hanggan kung maniniwala ka sa Kanya. The message is very simple. Run if you want to, but you cannot run from the will of God. You cannot run from the presence of God, and you cannot outrun God's grace. Kung ganyan katindi yung pag-ibig ng Diyos, hindi ba yan worth sharing? Kung ganyan katindi yung pagpapatawad ng Panginoon, hindi ba yan worth living? Kung ganyan katindi yung pinagagawa ng Panginoon, hindi ba yan worth dying? And this is the gospel. Hindi tayo karapat-dapat, pero niyakap tayo ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y mananalangin. Every eye closed, every head bow. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Lord, we thank you for all the good things that you have done, Panginoon, sa aming buhay. And right now, Lord, may we acknowledge kung ano yung mga pagkukulang namin sa iyo. If kami ay tumakbo palayo sa iyo, masyado naming inisip yung aming sarili. Inisip yung sarili naming desisyon, inisip yung sarili naming pangarap. But right now, God, give us the conviction na wag na magtago. Pero tumakbo, Panginoon, pabalik sa iyo. Sapagkat walang-wala yung buhay namin. Walang direksyon, walang purpose, walang sense kung wala ka. Patawarin mo kami, Lord, and we are so tired of hiding. We are so tired of running. Lord, we will run to you. Because you are the source of love, the source of light, the source of peace. What a reminder, God. Most of the time, Lord, it's easy for us to judge other people because of their sins. Pero sa oras na ito, Panginoon, kami rin pala ang laki ng pagkukulang sa iyo. Wala kaming deserve na matanggap sa iyo, Panginoon. Lahat ng meron kami ngayon, it's because of your grace. And with that, God, we are so grateful and we are so thankful. If you're grateful sa grace ng ating Panginoon, and minsan sa iyong buhay, you run away from the Lord. You hide, or maybe nasa season ka ngayon ng pagtatago. The grace of God, meron siyang ability na tulungan ka to come out. Come out of that place of pain, of hiding, of doubting. Pwede kang magsimula uli sa Diyos. Panginoon, sa oras na ito, patuloy na yakapin mo ang bawat isa. Patuloy mo silang samahan. God, we honor you, we glorify you. Salamat po sa pagkakataon na kami makalapit sa iyo. Kung ikaw yung tao na yun na kinakausap ng Panginoon, bumalik sa Diyos, magtiwala uli sa Diyos, gamitin ng Diyos at sumunod sa Diyos, in-encourage kita, taas natin nating dalawang kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. That my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
voice. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Lord, we deserve nothing, but you deserve all the praises, all the glory, all the honor, and all the adoration. Salamat, Panginoon. Salamat because we cannot outrun your grace. God, we glorify you and we honor you. Patuloy po nating taas ang ating dalawang kamay. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you today and forever. In Jesus' name we pray. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen.